May buwelta si Zambales Representative Mitos Magsaysay kay Senador Franklin Drilon. Ito'y dahil sa hindi niya nagustuhang pahayag ng senador tungkol sa kanyang i-endorso sa 2030. Nagpapatrol, Nico Bawa. Noong Huwebes, inanunsyo ni Senator Frank Drilon na sinusuportahan ng ilang miyembro ng Liberal Party na isama sa LP senatorial slate si dating Senador Jun Magsaysay. Ang tunay na magsaysay. Yung tunay na magsaysay. Tumatakbo naman para sa una senatorial slate si Zambales Representative Mitos Magsaysay na manugang ng pinsan ng dating senador. Pero nilinaw ni Drilon na hindi niya ibig sabihin na hindi tunay na magsaysay ang kongresista. Wala akong sinasabi. Ang sinasabi ko, si Ramon Magsaysay Jr., anak ng dating presidente. Pero hindi nagustuhan ng kongresista ang mga pahayag ni Drilon. Yung pamilya ng asawa mo, pamilya mo na rin. And they will always love you as their own. Hindi ko naman akalain na may mga kalalakihan pala na ganyan klase mag-isip kamukha ni Senator Drilon. Ayon kay Magsaysay, pinepersonal na siya ni Drilon. He wants to build a Malacanang in Iloilo because he loves GMA. What happened 2 weeks after? He left GMA. And now he's with President Noynoy. Tumanggi na magkomento rito si Drilon. Ayon naman kay Mitos, hindi pa nila nakausap ang kanilang pamilya tungkol sa mga plano nila sa halalan. Nico Bawa, Patrol ng Pilipino. Galit na galit ang mga taga Castillejo Zambales matapos may mamatay na bata at 2 pang kritikal dahil sa pagbagsak ng kawad ng kuryente ng Zameco. Exclusive na Papatrol, Dominic Almelor. Humarap sa ABS-CBN News ang mga opisyal ng Zambales Electric Cooperative 2 pero 2 linggo pa raw ang hihintayin bago sila maglabas ng resulta ng kanilang investigasyon sa pagbagsak ng kanilang kawad ng kuryente na ikinamatay ng isang bata at ikinasugat ng 2 pa noong Huwebes. Yung nangyaring yan, lalo kaming naghigpit ngayon doon sa aming pagpapatrol ng linya. Pero sa aming pag-iikot sa ilang barangay, reklamo ng mga galit na residente ang sumalubong sa amin. Ilang beses na po ito nag-spark eh. Ang tagal po ng aksyon ng Zameco. Ang linyang ito malapit ng maputol at madalas naman daw pumuputok ang transformer na ito. Hanggat hindi nagpapalabas ng paliwanag ang Zameco 2 sa kung ano ang naging sanhi ng trahedya, hindi raw mawawala ang takot at pangamba ng mga residente rito. Nervyos na nga kami doon eh. Baka mangyari din po dito sa amin, barangay. Nakatakda namang parangalan ng lokal na pamahalaan si Dionisio Andrada. Sa mga litratong ito, nakita ang kabayanihan niya sa pagsagip sa mga biktima. Kuryente nga ako pero kinayanan ko na lang. Gusto ko siyang makita, masalamat na iligtas niya yung anak ko. Naputulan na ng kaliwang kamay si Rosandi at naoperahan na rin ang sugatan ding si James Sanchez. Dominic Almelor, Patrol ng Pilipino, Castillejo, Zambales. Parang kaboteng nagsulputan ng mga water refilling station dahil na rin po sa kagustuhan ng marami na malinis at ligtas ang iniinom nilang tubig. Pero bago nyo inumin yung tubig na binili ninyo, alamin nyo po muna kung sumunod na ba ito sa panuntunan. Ininspeksyon ng Malabon City Hall ang ilang bentahan ng inuming tubig. Ang tindahang ito, hindi naka-uniforme ang mga tauhan, hindi masyadong malinis ang paligid at may insekto pang gumagapang sa gripong pinanggagalingan ng tubig na inilalagay sa galon. Wala rin uniform ang mga tauhan sa sunod na ininspeksyon. T-shirt tapos meron sila nung isusuot sa mukha. Hindi lang niya nasuot kasi bigla rin ganyan dumating. Meron din talaga. Paalala ng City Hall, bukod sa uniforme, kailangan may hairnet din ang mga staff. Bawal din sa staff ang may accessories o alahas. Naka-white lang talaga kami, t-shirt. Hindi ko lang nayan yung hairnet. Next time, alisin yung mga accessories. Payo ng Sanitation Office ng Malabon, bago bumili sa mga water refilling station, siguraduhing malinis. Hindi lang ang tubig na lumalabas sa gripo kung hindi ang paligid at taong humahawak ng proseso. Dapat gumagana lahat ng filters at sumailalim ang tubig sa bacteriological, chemical at physical exam. Dapat ding may health certificate at sanitary permit ang negosyong tubig. Bawal ding nakatenga lang sa labas ang mga galon ng tubig. Una-una talagang dapat hindi na nila dapat ilagay. Kaya nga kami nagpapalaga hanggat maaari bago nila ilabas yung container sa labas kung nandiyan na yung delivery na pan-deliver na sasakyan nila. Kasi una-una sidewalk yan eh. May isang araw lang para sumunod sa patakaran ang may mga violation. Kung hindi, pwede silang ipasara ng lokal na gobyerno.
Kaya po sa mga may-ari ng water refilling station, aba, maging tapat na po sa inyong mga customer sa mahal ng inyong itinitindang purified water. Nararapat lang na malinis at maayos ang paghanda nito. Mga kapamilya, masarap talagang maglibot sa ating mga probinsya, pantanggal yan ng stress at para na rin makasagap ng sariwang hangin gaya nitong island hopping activity sa Kauhagan Beach sa Northern Samar. Ayan, sa mga nagpadala ng kanilang mga komento, buti pa kayo, nakapunta na kayo dyan. Maraming salamat po. Susunod, Tom Cruise gusto nang diborsyohin ni Katie Holmes. Piolo Pascual may bagong katambal. At ang mga nakakatuwang eksena sa mga kasalang bayan, tampok sa mga kwento ni Mark Logan, lahat ng yan sa pagbabalik ng TV Patrol. Balitang Hollywood tayo, naghain ng divorce si Katie Holmes sa kanyang asawang si Tom Cruise. Si Cruise ang unang pinakasalan ni Katie habang nakakatatlong asawa na ang aktor. Mayroon silang isang anak na babae na si Suri. Unang napabalitang maghihiwalay ng dalawa matapos na hindi dumalo si Katie sa premiere night ng bagong pelikula ni Tom Cruise. Ayon sa abogado ni Cruise, nais ni Cruise na maging abala na lang sa kanyang mga anak habang nais naman ni Katie ang tahimik na paghihiwalay. Nagdaos ng victory party ang cast ng katatapos lang na teleseryeng Dahil sa Pag-ibig. At ngayon pa lang, may niluluto ng proyekto para kay Piolo Pascual at may bago rin siyang katambal. Nagpapatrol, Gretchen Pulido. Sabay-sabay pinanood ng cast, crew at bumubuo ng teleseryeng Dahil sa Pag-ibig ang kanilang final episode. Wala ka pa rin demonyo dahil tinuruan ako ng mga demonyong katulad niyo! Sumasagot ka ba? Siksik ito sa mga emosyonal na eksena, mga revelasyon, aksyon, pagsisisi at aral. Ang buong cast sa pangunguna ni Piolo Pascual at Christopher De Leon, taus-puso ang pasasalamat. Sa pakikisama at sa pag-iyak, sinamahan niyo kami. Maraming salamat po hanggang sa ulitin. Nagpapasalamat nga ako, hindi na ako yung karakter dahil ang tawag sa akin sa Batangas, Goku. Kinaiinisan na nga ako eh. Excited naman sa bago niyang proyekto si Piolo, kung saan makakasama niya si Angelica Panganiban. I'm gonna start working on Apoy sa Dagat with Angelica next week. Magte-training na ako for the show. Matatapos na rin ang star-studded na pelikulang ginagawa ni Piolo para sa 20th anniversary ng Star Magic. Gretchen Pulido, Patrol ng Pilipino. Meron akong kwento! Ano yan? Halina't pakinggan ninyo ako! Maraming magsing-irog ang nakalibre at nakahabol pa para sila ay maging June Pride. O nga pala, last day ng June ngayon. Ano? Ang kabi-kabilang kasalan at iba pang kakatuwang eksenang wedding sa mga kwento ni Mark Logan. Kaliwat ka ng kasalan sa buwan ng Hunyo nasaksihan. Sa wakas, napag-isang dibdib sila ng pinakamimithing papa. Sa kainta, magsing-irog ay dumagsa. Abot tengang mga ngiti, madadarang ka sa init ng mga labi. Parang panata na taon-taon ni Candy ang magpalibring kasal sa QC. Meron kami pinakamatandang kinasal dito at the age of 66. So yung pinakabata naman natin na nakinasal, age na ng 22 years old. Pero kung mga konserbatibo pa sila, ibahin sa ibang bansa. Sa sobrang saya, hala, nagwawala. At may iba naman, nagpapakagutom para palaban sa reception. Ayun tuloy, di na umabot sa sabaw. May mga groom naman na hindi ata madalas makausap ang bride. Kaya huli na nang sumagot ito ng I do na tumbang lolo mo. At sa dati kong show, unforgettable ang commercial na ito ng magsing-irog na humahabol sa kasalan ng isa nilang kaibigan. Pero naligaw sila ng pinuntahang simbahan. Panoorin! Yahoo! Sakto! Palabas na sila ng simbahan! Mabuhay ang bagong kasal! Hala ko patay! Hala! Mark Logan, Patrol ng Pilipino! Ikakasal ka nga ba? Sabi na sabi. Kaya patay tapos kasal, Sus Mariosep. At yan ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Kami, ang inyong Patrol ng Pilipino.
naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.